Hello world, it's me Doji. Welcome back to my YouTube channel. At ngayon guys, pag-usapan naman natin yung variable using C++ programming language. Okay, ano ba yung variable? Yung variable guys, yun yung lalagyanan. Okay, kumbaga sa programming, ito yung tinatawag natin na temporary memory. So dahil memory siya, dahil lalagyanan siya, may nilalagay sa kanya, diba? So ano yung nilalagay sa kanya? Yun yung mga data. Okay? Alam natin, pinag-aralan na natin na yung mga data, meron silang iba't ibang type. May mga data types na tinatawag. Pagka words is strings, okay? Yung sequence of characters. Pagka single character lang, character. Number na may decimal points, float. Pag mahabang decimal value, is double. Pagka number naman, integer. Pagka true or false yung data natin, boolean. So, napag-aralan na natin yan. Ngayon guys, pinakita ko rin sa inyo yung mga code or syntax para i-represent yung mga data types. Gagamitin natin yan guys sa variable. Kaya ako inuna yon. Ngayon, papakita ko sa inyo papaano. At papaano naging lalagyanan, temporary memory, yung variable. Okay? At paano siya ginagamit? Saan siya nilalagay? So, punta tayo ngayon dito sa compiler. So, kung makikita ninyo guys, nasa loob ako ng main function. Sinabi ko sa inyo na sa loob ng main, okay? Nung integer main, sa loob niyan, doon natin ilalagay lahat ng code natin. Yung variable guys, yun yung unang-una nating i-declare. Okay? So, hindi ko yung dineclare nung una kasi pinakita ko lang sa inyo kung paano itong gamitin. Itong display method. So, ngayon, dahil dadagdagan na natin ng topic natin, so ipapakita na natin. Ano mauuna? Yung print or yung variable? Mauuna yung variable, guys. Tawag dito is declaration or mag-assign tayo ng value. Okay? So, yung variable, ang katangian nun ganito. Pwedeng ikaw ang magbigay kung ano yung pangalan na gusto mo para sa kanya. Okay? Sabihin natin, gagawa ako ng variable, ha? Sabihin natin, ang ipapangalan ko dito sa variable na to is palayaw. O, diba? Ngayon, guys, lalagyan natin ng equals. Ano ibig sabihin ng equals? Ibig sabihin yan, ano yung value ni palayaw? Okay? Ang ilalagay mo na value, guys, yung data. Okay? Ngayon, guys, yung data, pag nakalagay na siya sa variable, value na yung tawag niya. So, kunyari, lalagay kong data rito is Doji. Ibig sabihin nito, guys, yung variable na palayaw, ang kanyang value equals Doji. So, Doji yung value niya. That means, ang nakalagay na data dito is yung word na Doji. Okay? Ngayon, hindi natin pwedeng hayaan na ganyan lang. Gagamitin natin yung data types. Kaya ako tinuro sa inyo yon. So, dahil dito sa example natin, guys, na palayaw, ang nakalagay na data is Doji. Sa tingin ninyo, ano yung data types nito? Integers ba? Diba hindi? Kasi hindi naman number yung Doji eh. Okay, yung Doji ay string. Okay, string yon. Kumbaga, sequence of character. So, hindi lang siya character kasi hindi lang naman D yung nakalagay dyan, diba? Doji, 4 letter. So, string yon. So, saan mo ilalagay ngayon yung data types? Dito guys, okay, bago mag-variable. So, dahil string yung data types natin, lalagay natin dyan yung string. Okay? So, ganito yung magiging format niyan, guys. Okay? Mauuna yung data types. Sabihin natin, string. Tapos, sumunod yung variable. Yung variable name. Ano yung variable natin? Palayaw. Ano yung data na nakalagay doon? Doji. So, itong Doji, ito na yung value ng palayaw natin. Okay? So, for example, dagdagan pa natin. Lagay naman natin edad. Equals. Ano yung value? Sabihin natin. Huwag natin lalagyan ng quote and quote kasi number yan eh. Hindi naman yan string or character. So, ilagay natin is, sabihin natin, 25. And then, semicolon. Huwag nyo kakalimutan yung semicolon ha. Sa lahat ng variable natin, lagyan natin ng semicolon. Even sa mga line of codes natin. Semicolon. Ayan. Sabihin yan, end of the statement. Kasi pag wala nyan, mag-error tayo. Ngayon guys, ang variable natin is edad. Okay, yun yung pangalan ng variable. Ngayon, equals. Ano yung value niya? Ang value ng edad is nilagay natin 25. So, yung 25, yan yung data natin. So, anong data types ang gagamitin natin kay variable na edad? String ba? Siyempre, hindi. Kasi ang nakalagay sa kanya is number. So, ang gagamitin natin is integer. Saan natin ilalagay? Bago mag-variable. So, ibig sabihin yan, guys, mauuna muna yung data types. Integer bago yung variable equals the data or the value. Okay? Ilalagay naman natin. Number na may decimal points. Okay, anong data types? Float. Anong pangalan? Tangkad. O bigat. Sabihin natin bigat. O timbang. Kaya float yung data types na ginamit ko guys. Kasi lalagyan ko yan ng decimal point. Sabihin natin 55.5. Tapos lagyan natin ng semicolon. Nakita ninyo. Character naman. Sabihin single character to or single symbol. Lagyan natin ng variable. Gitnang letra. Diba? Ikaw bahala kung anong gusto mong ipangalan doon sa variable mo. Equals. Sabihin natin yung middle initial yan. T. So bakit nilagyan ko ng apostrophe? Apostrophe ba tawag dito? So hindi ako masyadong magaling sa ganyan guys. Pero alam ko gamitin sa programming.
Okay? Kasi, character yan. So, lagyan ngayon natin ng semicolon. Ngayon guys, kung maalala ninyo, nagpiprint tayo nung una dito, di ba? Sa cout, tapos ilalagay natin yung hello world, tapos iraran natin, pakita natin. Ayan. So, run natin ulit. Ayan, makita ninyo, hello world. Di ba ganyan tayo mag-print? Ayan, hello world. Piniprint natin dito. So, tinatype natin mismo yung word. Ngayon guys, dahil meron na tayong variable, simple na lang kung paano natin ipiprint yan. Pwedeng hindi na natin i-mention yung pinaka-strings. Ang gagawin na lang natin is tatawagin na lang natin ang tatawagin yung mga variable kung saan nakalagay doon yung mga data natin. Kunyari, gusto nating i-print yung pangalan ko. O di ilagay mo lang dito yung variable na palayaw. Okay? So, lagay palayaw. So, i-run natin. Boom! So guys, nakita niyo nag-print yung Doji. Hindi yung palayaw mismo ang magpiprint. Bakit? Kasi wala naman yung quote and quote. Alam ni compiler na yan ay data types kasi strings na yan pag may quote and quote. So pag niran natin yan, magpiprint yan palayaw, yung palayaw mismo na word, okay? Pero pag tinanggal mo yung quote and quote, sasabihin ng compiler, hindi to strings, variable to. Pag gagawin niya, hanapin niya ngayon yung anong value niyan, anong laman niyan. Yun kasi yung ipiprint niya. Kaya pag nilagay natin yung variable name, ang magpiprint guys is yung kanyang value. Ang guess ninyo. Okay? So, for example, ipiprint naman natin yung aking, yung edad naman. Sabihin natin, print natin yung edad. Di mo kailangan ilagay yung mismong edad. Yung variable lang kung saan nakalagay yung data na edad. So, i-run mo, pagpiprint dyan yung 25. Nag-gets nyo guys. Okay? Yung timbang. I-print natin yung timbang. Type mo lang dyan, timbang, and then run. Ayan guys, 55.5. So, see, ganyan ginagamit ang variables. Ngayon, ganito lagi yung pattern yan. Tandaan niyo. Data types, tapos yung variable name, equals kung ano yung data na nakalagay sa kanya or yung value na gusto nyo maging value ng variable. Ngayon guys, gagamit tayo ng concatenation, okay? So, mag-a-add tayo ng words dun sa mga variable. Separated sila, okay? So, papaano ipiprint yon? Ganito guys. So, punta tayo dito sa ating display method. Nakita ninyo, cout, character out. So, first, ilalagay mo muna yung string or yung words na gusto mong ma-print. Kunyari, quote and quote. Bakit quote and quote? Kasi string words ang gusto nating i-print. Ang name ko ay, tapos space. Labas ka dyan sa quote and quote. Lagay ka ulit ng isa pang less than. Dito mo na i-mention ngayon yung, so ibig sabihin yan guys, ang magpiprint dyan is run. Ang name ko ay Doji. Nagets ninyo. Okay, palitan natin yung variable. Sabihin natin, ang lalagay natin na data dun sa variable na palayaw, Steven. Run. So, dapat hindi na Doji ang magpiprint. Although, hindi natin pinalitan yung variable, nag-iba yung value. Okay. Ang lumabas na is, ang name ko ay Steven. Okay. Tapos, palitan natin, sabihin natin, ang edad ko. Ang edad ko ay, tas lagay natin dito yung edad, run. 25. Okay? Kunyari, gusto mo panlagyan pa ng other words. Kunyari, years old. Punta ka dito. So, makikita nyo naman back, less than. Tapos, strings ulit. Lagyan mo na yung years old. Pero, maglagay ka ng space kasi magiging magkadikit sila pag hindi. Okay? So, makikita nyo naman guys kung gagamitan ninyo ng logic kung papaano nagra-run o nagpiprint yung ating mga code, diba? So, cout. Dahil string to, so ito mismo yung data na ma-display. Ito naman, dahil variable to, hindi ito yung mati-display, yung laman nito, which is ang nakalagay is 25. Dito naman sa next natin is string ulit, so data to, ito mismo yung mati-display. Pag niran ninyo yan, ang lalabas is ang edad ko ay 25 years old. See guys, so ganyan gumagana yung variable, diba? Dapat meron siyang lalagyanan para hindi pa kalat-kalat yung mga data natin, and mabilis natin siyang i-modify just in case na meron tayong gustong baguhing data sa ating program. Mabilis nating i-modify pag nakalagay sa variable kasi nakadeclare na agad siya sa unahan pa lang. Okay? So, hindi na natin kailangan hanapin pa dun sa line. Papalitan natin to mismo. Bakit? Kasi naka-variable For example, lagay natin dito, add tayo ng isa pang variable, string. Tapos lagay natin intro. Tapos lagyan natin ng value, string. Ito yung ilagay natin sa kanya. X. Dito natin ilagay. Ang edad ko ay, nagdagdag tayo ng isang variable, intro. Ang nilagay natin, ang edad ko ay, okay? Tapos maglalagay pa tayo ng isa pang variable. Sabihin natin, string pa rin siya. String. Tapos lagay natin is YO. Okay? Ang kanyang value is years old. Pero ito, medyo kabobohan na to pag ganito pa yung ginawa mo kasi pwede mo na mapagsama-samahin yan Pero, just to show you an example. Okay? So, ngayon, nalagay natin dito, count. So, cout. Sabihin natin, intro. Tapos ilagay natin dito, YO.
Okay guys, nakita ninyo. Yan lang ipiprint natin, okay? Pero ang lalabas is ito pa rin. Run natin. Hindi ko nalagyan ng semicolon. Yan, sinasabi ko sa inyo. Ito yung madalas makalimutan natin, semicolon. Run natin. So ayan guys, nakita ninyo. Run natin ulit. Ilang beses ko nang inulit-ulit ng run, ito pa rin yung lumalabas. Kahit ang nakadisplay na dito is variable. Okay, bakit guys? Kasi pag ipiprint ni compiler yung intro, ang value nun is ang edad ko ay, so ito yung magpiprint. Ang edad ko ay, sumunod yung edad, so 25, tapos yung YO, years old. Okay? So ganun ginagamit yung ating variable guys. So ngayon guys, gagawa naman tayo ng operation. Gusto natin na yung code natin is meron siyang gawing process dun sa mga data natin. Kasi yun naman talaga yung essence ng isang program, di ba? Pag meron kang data, meron siyang gagawin dun. Meron siyang operation na i-execute para magbago yung data mo or ma-update or ma-upgrade o kung ano man. Okay guys? Ano-ano ba yung mga operators guys? Okay? Mga operations na pwede nating i-apply, okay? Na pwedeng gawin ng ating program dito sa ating data. So dito, pag-aaralan na natin guys, yung iba't ibang klase ng mga operators. Okay?